Yes, hello guys. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Ani Sipcon. At pag-usapan nga po natin ngayon ang nalalapit na pag-iimbestiga sa Dolomite Beach, no? So, ito na po. Ito na nga ba ang sagot sa ating mga kahilingan, sa ating prayers na ungkatin ang mga kaso ni Isko Moreno? Umpisa na nga po ba ito sa kanyang pag-downfall? Dahil siya po ay nakabalik na naman dyan sa Maynila. Na alam naman natin itong Dolomite Beach na to ay itinayo ito sa panahon ni Digong at siya ang mayor dito. Sinuportahan niya po ang pagpapatay or papalinis ito at paglalagay ng Dolomite Sand Beach na to na kahit na hindi niya po alam kung ano ang magiging epekto nito. Hindi niya po alam na magiging epekto ito magiging epekto nito ay pagbaha masyado diyan sa Manila na ngayon ay naungkat or nakita na may mga nakablock na drainage. At isa pa po, ang pondo nito na napakalaki na 389 million hanggang 500 million. So pakinggan po natin ang balita. Kasado na ang investigasyon ng Kamara sa 389 million peso Dolomite Beach Project. Inaasahang magsisimula ang mga pagdinig sa Nobyembre ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon. Tutumbukin ng investigasyon ng umano'y overpricing ng proyekto na isinagawa noong 2020 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Ridon, wala sa NEDA-approved Manila Bay Rehabilitation Master Plan ang Dolomite Beach Project. Isa rin ito sa mga sinisisi sa paulit-ulit na pagbaha sa ilang bahagi ng Maynila. Makakausap natin ngayon si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon tungkol dito. Magandang gabi, Congressman Ridon. Magandang gabi po. Maraming salamat sa pag-imbita. All set na po ang investigasyon tungkol dito sa Dolomite Beach. Medyo matagal na po yan. Bakit ngayon po yan lamang lumabas? Well, hindi naman ho matagal na matagal kasi alam po niyo yung ICI proceedings po natin, 10 years po yung pinagsisimulan yan. So 2015 to 2025, no? So right smack into the period po of review yung pong 2020 Dolomite Beach Project. And in fact, nauna hong resolution po ito bago po yung flood control controversy. Tinabilang ho namin saglit dahil nga syempre malaki usapin po yung flood control. Dahil binato na ho namin sa ICI yung pong House proceedings, pwede na ho tayo mag-focus dito po sa Dolomite Beach Project. Magkano po ang pinag-uusapan dito? Ang issue po ba dito ay yung halagan or overpricing ng project o dahil po sa naging epekto nito na sobrang pagbaha daw po dahil dyan sa Dolomite Beach? Well, yung tatlong bagay po na yan yung sisiyasatin po natin. Pero yung uunahin po natin dyan, yung question po of necessity. Kailangan ba talaga yung proyekto na yan to begin with? Ganyan din naman ho sa flood control projects eh. Isa ho doon sa mga tinitingnan, tama ba na naglagay tayo ng flood control projects sa ilang mga particular na lugar? At yun ho itatanungin din natin dito po sa Dolomite Beach Project kasi syempre ang pinag-usapan pong presyo dito, 389 million minimum, maabot ho na around 500 million pong ginamit po para sa proyekto pong ito. Ang tatanungin natin dyan, kinailangan bang maglagay po ng Dolomite Beach sa Manila Bay o dapat bang linagay na lang ho natin sa dagdag pa ho nga sewage treatment plants? Ibig sabihin, yung pong talaga makakalinis po ng tubig ng Manila Bay. Ito po yung reclaimed area, ano po? Hindi naman. Technically, hindi po ho reclaimed area yan. Kumbaga, tinapalan lang po ng buhangin. Yung po nga, nakikita na ho natin presently nga beach walk, no? Dito po sa Manila Bay, yung katabi po ng US Embassy. Magkaibang proyekto doon sa malakihang mga reclamation projects, no? Pero ang pangako po kasi ng Manila Bay Rehabilitation, batay po doon sa Supreme Court Mandamos, dapat ho ayusin po yung kalidad ng tubig po ng Manila Bay. So yung most fundamental question sa Dolomite probe po natin ay, yung po bang paglalatag ng buhangin sa Manila Bay ay nakabuti doon po pagpapaganda ng kalidad ng tubig po ng Manila Bay. So yun yung first question. Question of necessity. Yung pong uunahin. Tapos pangalawa, syempre yung question po of price. Tama ba na gumastos tayo ng 389 million para po dito?
Ano po ang inaasahan natin na mauungkat dito sa investigasyon? Nabanggit nga po ninyo yung presyo, yung safety hazard, and nature, no? Sa palagay po ninyo, sino-sino ang mapapatawag pag nagsimula na po kayo? Pero ang mapapatawag po dyan, syempre, yung previous DNR leadership, no? Na talaga po nag-implement nito pong, nag-originate po nitong proyekto pong ito. At syempre, yung DPWH na nag-implement po nito pong proyekto na ito. So, magkakaibang phases po yung investigation. So, I think in the first hearing, yung question of necessity po muna yung i-resolve. Dapat ba yung pinondohan in the first place? No? Kasama So, po kaya pag ang... natag- Yes, go ahead. Ay, kasama din po yung NEDA, syempre, kasi ang pinag-usapan natin dyan yung master plan eh. Isa ho dun sa pinag-usapan dito sa flood control natin, maraming mga flood control projects, wala sa kahit anong master plan. Kaya ang sinasabi ho ng mga experts, ito po nga Dolomite Beach project po na ito, it was never in the Manila Bay NEDA master plan. Ang mga yan po mayor- yung kailangan natin i-confirm. Ang mga mayor po ba ay kasama? I think yung Manila mayor pwede po nga pagpaliwanagin kasi I think during the course po of yung flooding po ng July, yan po, yung resolution ho na yan, na-file po yan as early as July kasi yan po yung panahon ng pagbaba sa Maynila. Itinuro po kasi ng MMDA eh. Yung po nga Dolomite Beach project as one of the causes of the floods around the Manila districts po. And yan yung gusto natin confirm sa kanila kung talaga bang pinapanindigan nila na nakapagpalubha nito pong pagkabaha sa Maynila, ito pong Dolomite Beach project because of the blocking of the three major drainage outfalls in the area. What about businessman Francis Lloyd Chua? Siya po ang supplier nung Dolomite Beach. Well, we will have to invite him if he is the contractor of this particular project. So, I guess in the second or the third hearing, pagka ho yung DPWH implementation na po yung pinag-usapan, the contractor will most definitely be invited to that. Maraming salamat po sa inyong oras. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. So, narinig nyo? Pagpapaliwanagin ang DNR, DPWH, NEDA at ang mayor. Na alam naman natin na ang mayor daw po dyan ay sumang-ayon sa paglalagay ng Dolomite kahit na hindi niya alam kung ano ang epekto nito. So, ang tanong, ngayon po ba, nung umalis na si Duterte dahil yan daw, ayon sa mga DDS, yan daw ang pinakamagandang legacy ng kanilang tatay. Ang tanong, napapakinabangan ba ang Dolomite? Tanawin lang siya, hindi man lang makapaligo ang mga bata, hindi man lang makapaligo ang mga tao. Dagat yan eh. Ang punto po dapat dyan, ang dapat palang ginawa dyan, ay nilinis yung tubig. Hanggang ngayon po, hindi pa po malinis ang tubig at wala pa pong naliligo dyan. Hanggang sa may umusbong ng issue, may natuklasan sila na may mga isinarang drainage dyan. 4 po. Kaya pala laging baha sa Manila. Konting ulan lang, baha sa Maynila. So yun ang sasagutin nila at ipapatawag din daw po ang mayor dyan na si Isko. No, na ngayon ay nakabalik na naman. Ano nga ba ang kinalaman niya dyan? Ano nga ba ang mangyayari sa investigasyon na to? Napakalaki pong halaga, 389 to 500 million ang ginugol pong pondo dito sa Dolomite Beach na to. So, gustong-gusto po natin yan, alam natin yan eh. Gustong-gusto ko po kasi ako since bata pa, nakita ko na yung Manila Bay na yan. Naliligo pa nga po kami dati dyan. Hanggang dumumi ng dumumi. Hindi po yan pinaasikaso or inalagaan man lang ng naging presidente dati. Pinabayaan po yan. Oo, dyan, si Digong, nung naging presidente si Digong, ay talagang ang Dolomite Beach pinaasikaso niya. Siya lang ang presidente din na nagpalinis ng Dolomite Beach na yan. Pero, palpak pa rin po eh. Wala pa rin pong magandang pag-iisip dyan sa magandang plano ang nagawa dyan sa Dolomite. Hindi po natin alam kung ano ang nangyari. Alright? So, abangan po natin next week. Ngayong November ay maghihiring na or magtatanong na sila about dyan.
ihihiring na yan, magdidinig na dyan sa Congress. Alright? So, mga magandang gabi po sa inyong lahat at salamat po sa panonood.